Ngay- Ngayong oras na to, awitan natin ng Lord. Alam ko ito yung pambansang awit ng natin, yung Diyos ka sa amin. Kasi ang Lord, anumang sitwasyon, nandyan siya, hindi niya tayo iniwan. As we sing this song, awitin natin to as a prayer natin sa Lord. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila. O Diyos, wala nang ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Awitin pa natin ng isa pang beses. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay, di nagbabago, Diyos ka sa aming sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, maghari ka, nagliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord,
Salamat, Panginoon, sa umaga na binigay mo sa bawat isa, Panginoon Lord. Ngayong oras na to, kami nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Hayag man o tago, Panginoon Lord God, maliit man o malaki, Panginoon, have mercy on us. Right now, Father God, we ask for the Holy Spirit to move, Father God, in this place, Panginoon Lord God. We know, Father God, Lord God, Satan is trying to do something, Lord God. Lord, cover us with your Holy Spirit right now, Father God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, sa mensahe, Panginoon, Lord God, na aming maririnig, Lord, hindi lamang to maging information, kundi, Father God, maging transformation at, Panginoon, magamit namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa mensahero na gagamitin mo, Panginoon, patuloy, Panginoon, patuloy na bigyan ng kalakasan, Panginoon Lord God, wisdom, knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoon Lord God. Ang oras na to, Panginoon Lord God, walang ibang pangalan ng may tataas, walang ibang pangalan ng madadakila, kundi ikaw lamang, Panginoon Lord. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pinamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Yes. Yan, Yan, ang title ng pag-uusapan natin ngayong oras na to, You Are Victorious. Naniniwala ka ba yung pagising mo palang victorious na? Kasi di ba maraming natutulog ng gabi, hindi na nagigising. Pero salamat dahil ngayon pa lang, yung pagising pa lang natin or pagdilat pa lang ng mata natin, victorious na. Pero ngayong oras na to, pag-uusapan natin, yung buhay or yung pinagdaanan ni David. Paano siya naging victorious sa time na to? Buksan natin yung mga Bible natin sa Psalms 55. Psalms 55 verse 1 to 8. Ihimay-himay natin tong 8 verses na to. Psalms 55 verse 1 to 8. Yan. By the way po pala, yung Psalms 55, sinulat po siya ni David. Ito po yung sabi sa Google. Psalms 55, we have the author whom told is David. And he's working through betrayal. David had been betrayed by a man who was very close to him. He reports in these Psalms that the two of them had previously experienced sweet and fellowship in the Lord's house together with all of the rest of God's people. Di ba? Sino dito yung parang minsan nararanasan natin to. Yung parang sabi ng Word of God, victorious ako, pero kabaliktaran sa nangyari sa akin. Even, sabi nga dito, sabi sa Psalms 55 verse 1 to 8, and shows us that even Christians or not yet is we are going to this kind of situation. In this generation, many people in our surrounding is experiencing this kind of attitude toward God's, and even as one of the victim of this situation. May mga situation tayong pag-uusapan ngayong umaga na to na pinagdaanan ni David. Merong 4 na sitwasyon na pinagdaanan si David. Kung mababasa natin sa verse 1 to verse 2, sabi dito, Listen to me, my prayer, O God. Do not ignore my cry for help. Please listen and answer me, for I am overwhelmed by my troubles. Unang point natin, hopeless prayer. Pwede pala yun, even believers or not, pwede tayong mag-pray like hopeless. Kasi we read in this verse, the situation of the hopeless believer, we think that God is not listening on us, on our prayers. Marami sa atin kaya hopeless yung prayer natin kasi pakiramdam natin minsan ng Panginoon hindi tayo pinapakinggan. And we think that God already abandon us because or overwhelmed troubles in our life. Di ba? Family, personal surrounding. Marami sa atin kaya yung prayer natin hopeless. Katulad kung mababasa natin sa verse 1 to verse 2, hopeless yung prayer. Sabi niya, Lord, pakinggan naman yung panalangin ko. Di ba, Lord? Pakinggan mo. Lord, sagutin mo lahat ng panalangin ko. Minsan, ganun yung prayer natin sa Lord. And sabi pa dito, because of troubles, our mindset to believe on God is good was already blocked. Ibig sabihin pala, kapag hopeless yung prayer natin, binablock natin yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Iba kasi yung hopeless prayer sa hope prayer. Yung hopeless prayer, parang ikaw mismo, tinuturuan mo yung Panginoon na Lord, gawin mo to sa buhay ko. Dididiktahan natin yung Panginoon na Lord, get mo gawin sa buhay ko. Yung hope, ibig sabihin, umaasa ka. Umaasa tayo na gagawin ng Lord. Marami tayong prayer.
Maybe ngayong oras na to, may mga prayer ka sa family mo, may mga prayer ka personally, may mga prayer ka para sa paligid mo. Ang tanong, ano yung prayer na yan? Hopeless or hope prayer? Kasi bakit? Kung makikita natin sa verse 3 to verse 4, my enemies shout at me, making loud and weak threats. They bring trouble on me and they angrily hunt me down. Diba? My heart pounds in my chest, the terror of death assault me. Makikita natin dito, threaten by temporary. Katulad nga sinabi ni Sir B kahapon, di ba? Minsan kasi nagpo-focus tayo sa temporary. Unlike doon sa permanent na kayang ibigay ng Lord. Marami sa atin, threaten ka na ng temporary na sitwasyon ng buhay mo. Bakit? Because yung prayer natin, hopeless. Di ba? Sometimes threatened by temporary situation is always control us like we read in the life of David. Kung kilala natin si David, sabi nga di ba, siya yung pinakamalapit sa puso ng Panginoon. Ibig sabihin pala, hindi porket believer ka, hindi porket tagasunod ka ng Panginoon, hindi ka na makakaranas ng problema. Marami sa atin, kaya natin gusto na maging Christian para maging okay yung buhay natin. Pero sinasabi dito, even David dumaan muna sa ganitong sitwasyon bago siya naging victorious. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumadaan ngayon sa ganitong problema, kung dumadaan ka sa maraming problema, kung dumadaan ka sa maraming troubles, yung kababayan nyo lang ng ilaw, meron namang internet. Yung kababayan nyo lang ng internet, meron namang tubig. Kung kababayan mo lang ng tubig, meron na namang mga utang sa tindahan. Di ba? Threaten na tayo minsan, nabablock na nito yung mind natin, bakit pa ba ako nagtatrabaho? Di ba? Bakit parang wala nang natitira sa akin? Because of the threaten of our life is no direction. That's why, until now, every time we face a new challenges in our life, we think it is enemies or trying to down us. Sometimes, God is hurting us first to heal us. Like example po, mababasa natin sa John 4, yung Samaritan woman, bago po siya na-heal, kinonfront muna siya ng Panginoon, sinugatan muna siya ng Panginoon. Katulad sa mga doktor, kapag ang doktor po ay nag-o-opera, example po, pag merong cyst or pag may problema sa loob ng katawan, anong ginagawa ng doktor? Papagaling ba ng doktor instantly? No. Ang gagawin ng doktor, susugatan nyo muna yan, kailangan ka munang dumugo para ma-heal ka. Like makikita natin, di ba, sa Passion of the Christ, nung dumugo ang Panginoon, akala ni Satan natalo na siya. Pero nung dumugo ang Panginoon, doon ka po nagtagumpay. Kapatid, nararanasan mo ba yung dugo ngayon sa buhay mo? Yung parang lagi na lang, pagkagising mo, may problema agad, pagkagising mo, ganito agad yung nangyayari. Maybe ang Panginoon, sinusugatan ka ngayon para magka-heal ka sa buhay mo. Kasi hanggat hindi ka sinusugatan ng Panginoon, hindi ka ma-heal. Diba? Sabi pa dito, sabi sa verse 5 to verse 6, fear and trembling overwhelm me, and I can't stop shaking. Oh, that I had wings like a dove, then I would fly away and rest. Marami sa atin ganito yung gusto. Because of the threatened by temporary, and because the hopeless prayer, nalulus na po yung confidence natin humarap sa tao. Kaya minsan iniisip ko na lang, gusto ko na lang mag-isa. Or marami sa mga sa atin, gusto ko na lang lumipad. Gusto ko na lang maging ibon. Sabi nga sa pakinggan ko, gusto ko na lang maging hotdog. Para wala akong pakiramdam. Di ba? Sabi ba dito, the start of losing confidence, every time we allow the fear will control us. Ano po yung kumukontrol sa'yo ngayon? Kaya minsan nahihirapan kang magkaroon ng confidence na i-share kung gaano kabuti ang Panginoon, baka fear na po yung namumuhay sa atin. And sabi dito, and we forgot the Creator because the situation we face right now. Example, yung problema. Pupunta na lang tayo sa realidad. Yung problema minsan ang nagiging dahilan kaya wala kang confidence. Di ba minsan yung katabi mo walang utang, tas ikaw may utang. Yung katabi mo merong tapos na magbayad ng kuryente, ikaw hindi ka pa nakakabayad. Diba parang nakakalus ng confidence, yung nagkwentuhan kayo, sila ang dami nang napuntahan, ikaw magbabayad ka pa ng ng kuryente nyo, ng internet nyo. Diba nakakawala ng confidence? And a lot of times, our mind is creating something to give us temporary answer. Kapatid, hindi ang paglayo ang sagot para magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi yung, kasi yung isip natin, advance and mag-isip. Bakit po? Pag may problema ka, di ba? Lagi yan magbibigay sa'yo ng temporary answer. Layuan mo.
Alis ka dyan. Because kung mababasa natin sa verse 7 to verse 8, I will fly far away to the quiet of the wilderness. How quickly I would escape far from this wild storm or hatred. Escaping is not the answer. Kapatid, kung may pinagdadaan ka ngayon, harapin mo. Huwag mong takasan. Marami kasi sa atin, gumagawa tayo ng solusyon ng temporary lang. Hinahati-hati natin. The reality is this. We think if we are apart or fly from the presence of God, our problem is already disappear. Okay, kapatid, the more kang lumalayo sa presensya ng Panginoon, the more yung problema mo hahaba yan. Parang utang lang yan. Hanggat hindi mo binabayaran, hahaba at hahaba yan. Parang kuryente lang yan. The more na hindi mo siya babayaran, puputulang ka yan. Kapatid, ano yung kinakaharap mo ngayon? Huwag mong layuan. Kung nag-iisip ka ngayon na siguro skip ko kayang geto, gusto ko na lang lumayo, hindi po. Wag po tayong aalis. Bakit? Problem is like a scratch or sugat. The more we trying to hide, the more pain we feel. Like example ko po, meron po akong sugat sa paa, nilalagyan ko siya ng nilalagyan siya ng band-aid. Pero the more ko siyang tinatago, ang hirap maglakad. Pero the moment na tinanggal ko yung sugat kagabi habang ginagawa ko yung message na to, masakit. Pero after po nun, doon ko naramdaman yung heal na ginawa ng Lord sa akin. Naramdaman ko yung heal. Bakit? Ikaw mismo, hinarap mo, hindi mo po nilayuan. And many of us is always ashamed to come to the Creator or Jesus because we think He will not accept us because of the sin we commit against Him. Kapatid, lahat po tayo nagkakasala. Pero sabi ng Lord, lumapit ka sa akin. Ang Lord ay maraming pangako sa iyo. Ang Lord ay binibigyan ka ng pagkakataon at ang Lord never kang kinondem. Kung pakiramdam mo ngayon, kinokondem ka ng Panginoon dahil nagkasala ka, no. Si Satan lang po ang nagsasabi sa iyo niyan. And conclusion, maybe some of us in this room is only connected to Creator, but we don't have the power from the Creator. Kapatid, kilala natin ang Panginoon. Ang tanong, meron ka bang kapangyarihan na galing sa Panginoon? Paano po natin malalaman yun? Kung nagbabasa ka ng Bible, lahat tayo kilala natin si Jesus. Pero dito, sino dito yung ikaw confident ka na pag may pinagdadaanan ka, hindi ka matatakot? Because we have a power from God. Like Wi-Fi, di ba? Pwede kang connect sa Wi-Fi pero walang internet. And sabi dito, God has a message for you right now. Buksan nyo nga po yung Proverbs 18 verse 10. Yan po yung mensahe sa'yo ng Lord ngayong umaga na to. Sa ikaw na nahihirapan, ikaw na hindi mo alam yung gagawin, ikaw na gusto mo nang tumakas, pakibasa po natin ng sabay-sabay yan. Proverbs 18 verse 10. Sige po, basahin natin. The Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Si Jesus ang sagot sa lahat. Si Jesus ang kayang sumagot ng lahat ng tanong natin. Always rely on the Creator, not on creation. God never abandon us, but every day He is always waiting to go back again. In the name of Jesus for everyone. Kapatid, kung may ashamed ka pa ngayon sa Lord, na Lord, tanggap mo pa kaya ako sa dami ng problema ko, pwede pa po ba akong lumapit sa iyo? Ito po yung sinasabi ng Lord. Lumapit ka sa Panginoon at ang Panginoon sasagutin ka niya. Kasi sabi sa Proverbs, 'di ba? Sabi nga dito sa version ko dito sa sa NIV po. Sabi sa Proverbs 18. Then Proverbs 18, the name of the Lord is strong fortress, and the godly run to Him and are safe. Kapatid, sa buhay na ginagawa natin, sa buhay na nilalakaran natin, only Jesus can help us. At minsan, gagamit ang Lord ng ibang tao para tulungan tayo. Kaya ngayong oras na to, ano yung pinagdadaanan natin? Ano yung sitwasyon?